Alam nyo, sa kasaysayan natin, maraming mga bayaning kilalang kilala natin. Pero sa likod nila, may mga tao tulad ni Sir Villano Aquino. Isang general na, yung kwento niya, yung katapangan at paninindigan niya, humubog talaga sa bansa natin sa mga paraang baka hindi natin alam. Halika, kilalanin natin ang buhay niya. Pakinggan nyo to. Nilabanan niya hindi lang isa, kundi 2 imperyo. Tapos, hinutulan pa siyang mamatay. Ang bigat, di ba? Pero ang kanyang legacy, yan ang nag-shape sa buong bansa. Ito yung kwento ng isang tao na hindi lang basta lumaban, kundi hinubog din niya ang landas ng kanyang pamilya at sa huli ng buong Pilipinas. So, paano nga ba talaga nagiging rebelde ang isang tao? Paano ba nagsisimula ang isang revolusyonaryo? Well, para kay Sir Villano Aquino, hindi ito biglaan. Nagsimula ang lahat sa pagmulat niya, sa pagbukas ng mga mata niya sa mga nangyayari nung panahon ng Kastila. So, ito ang kwento. Isinilang si Sir Villano Aquino sa isang pamilyang mayaman. Komportable ang buhay, di ba? Pero pagtingin niya sa labas, ibang-iba ang mundo para sa karaniwang Pilipino. Araw-araw, kitang-kita niya ang di makatarungang trato ng mga Espanyol. At yun ang nagpabago sa lahat. Yung pagkakarealize na hindi pwedeng komportable lang siya habang naghihirap ang mga kababayan niya, yun ang nagtanim ng binhi ng paghihimagsik sa puso niya. At syempre, mula sa pagkamulat, hindi na siya nagtagal. Sumabak na siya agad sa himagsikan. At dito natin makikita kung gaano kabilis siyang umangat bilang isang leader. Tingnan niyo tong timeline na to, ang bilis ng mga pangyayari. 1896, sumali lang siya sa Katipunan, pero by 1899, 3 taon lang, general na siya. Grabe, di ba? Sa loob ng maikling panahon na yon, naging opisyal siya, naging alkalde pa, at ginamit niya yung posisyon niya para suportahan ang revolusyon. Dito mo makikita, may natural siyang galing sa pamumuno at diskarte sa laban. At ito ang pinaka-core ng pagkatao niya. Para sa kanya, ang kapangyarihan, alkalde man yan o general, ay hindi para sa sarili. Isa itong tool, isang kasangkapan para isulong ang interes ng bansa at ang laban para sa kalayaan. Serbisyo talaga ang nasa puso niya. Okay, so dito na tayo papasok sa pinakamabigat na chapter ng buhay militar niya. Kasi hindi lang isang imperyo ang kinalaban niya, kundi 2. Magkasunod. Imagine that. I-breakdown natin to kasi magkaiba to eh. Ang laban sa Espanya, matagal nang pinaglalaban kontra sa isang imperyong palubog na. Pero yung laban sa Amerika ay iba to, masakit to. Kasi ipinagtatanggol nila ang kalayaang kakakapanalo pa lang nila laban sa isang bago at mas malakas na kapangyarihan. Isipin nyo, ang kalaban nila ngayon mas moderno, mas kompleto sa gamit. This was a test of, hindi lang ng lakas. So, sa gitna ng Tarlac at Pampanga, dito talaga naging kilala si General Aquino. Ang tawag sa kanya ng mga Amerikano, a thorn in their side. Isang tinik sa lalamunan. Bakit? Kasi hindi siya yung tipo ng general na nasa likod lang at nag-uutos. Sabi sa mga kwento, nandoon siya sa frontline, kasama ng mga tauhan niya sa gitna ng putukan. Kaya naman, grabe ang respeto sa kanya. At kahit kulang sila sa armas at pondo, tuloy lang ang laban dahil sa kanya. At ito ang buod ng paniniwala niya. Napakalino, di ba? Para kay Sir Villano Aquino, ang kalayaan ay hindi limos, hindi regalo. Ito ay isang karapatan na dapat ipaglaban kahit gaano pa kahirap, kahit ano pa ang maging kapalit. At dahil sa paninindigan yan, darating tayo sa pinakamapanganib na bahagi ng buhay niya. Dito na masusubok ang lahat. Simpleng pangungusap, pero napakabigat. Sa taong ito, ang tinik sa lalamunan ng mga Amerikano ay sa wakas ay napasa kamay nila. Dito magsisimula ang kanyang pinakamadilim na kabanata. Sandali, isipin muna natin to. Ano ba talaga ang kapalit kapag nanindigan ka para sa bayan mo laban sa isang superpower? Ano ang presyo ng paghihimagsik? Para kay Sir Villano Aquino, malalaman natin na napakabigat ng sagot. So ito ang opisyal na kaso, insurrection. Rebelyon laban sa Estados Unidos. Basically, ang pakikipaglaban niya para sa kalayaan ng Pilipinas, para sa bagong mananakop, ay isang krimen. At ito ang sukdulang kabayaran. Ang hatol ay kamatayan. Kamatayan sa pamamagitan ng pagbigti. Just imagine hearing that. Napakabigat na balita para sa kanyang pamilya at sa mga kasama niya sa laban. Pero may nangyari. Dahil sa mga pakiusap, binago ang sentensya niya.
Naging habang buhay na pagkakakulong na lang. Pero ito ang mahalaga. Kahit nakakulong, kahit nahutulan ng kamatayan, hindi nabali ang prinsipyo niya. Buong-buo pa rin ang kanyang paninindigan. Okay, so tapos na ang digmaan, tapos na ang pagkakakulong. Ano na ang susunod para sa general? Dito natin sisilipin ang huling kabanata ng buhay niya at ang pamana na iniwan niya. 2 taon lang pagkatapos ng hatol, pinatawad siya ni President Theodore Roosevelt. Malaya na siya. Isang bagong simula para sa isang taong dumaan sa bingit ng kamatayan para sa bayan. At ito, para sa akin, isa sa mga pinaka-interesanting parte. Kasi after ng lahat ng gulo, ng lahat ng laban, namuhay siya ng napakahaba at payapa. 55 taon, mula 1904 hanggang 1959. Mula sa pagiging general sa gitna ng digmaan, naging isa siyang ordinaryong mamamayan. Isang magsasaka, isang negosyante na tumutulong sa community niya sa ibang paraan naman. At dito na natin makikita ang kanyang legacy. Ang buhay niya ng sakripisyo, ng paglilingkod. Yun ang naging pundasyon para sa mga sumunod na henerasyon ng pamilyang Aquino. Ang pamilyang naging kilala rin sa public service. Well, masasabi nating dito nagsimula ang lahat sa general na ito. Sa huli, ito ang iiwan sa atin ng kwento niya. Pinapaisip tayo, di ba? Ang tunay na kabayanihan ba ay nasa pakikipaglaban lang sa digmaan o baka naman nasa araw-araw na pagmamahal at paglilingkod sa bayan, sa tahimik man o maingay na paraan hanggang sa huling hininga? Iyan, para sa akin, ang pamana ng General ng Tarlac.